Ito, diversion. XJ diversion na 400cc. Ayun, kita dun. Alright. Ito, tumirik daw sa daan eh. Maandar siya, tas tumirik, tas pinahilan na sa tricycle, dinala dito. O, teka, yung pump, pang ano to, pang scooter to. Tapos, yun. May napansin ako sa kabila eh. Sa kabila, hindi nakatusok maigi. Medyo may mga issue tayo dyan na tulo. Alright, check natin kung ano nangyari dyan. Ba't ganyan yan. So ito, problema, walang kuryente. Putik, napagana ko na yun. Problema, walang nilalabas na kuryente ito eh. Kuryente, putik. Ito, safety lang, safety kasi hindi siya maandar eh, walang kuryente. Ito lang natin yung setup. Alright, hose, pump, hose niya pa dito. Alright, wire, socket, rectifier, CDI. Ibang kuryente eh. Bale, kailangan din na makalasin yung carb nito kasi unang issue niya carb noon pa eh. Noon sinabi niya magka-carb. Ngayon walang kuryente na, putik. May issue CDI nito. Issue pa yung cable niya. Ayan, ginawa lang. Pero gumagana naman eh. Kaso yun nga, di yan itsura. Tapos wala naman sigurong yun, may biyak. May biyak pala. Sige, baklasa na. Yung isa, iba kulay ah. May basag, mga crack. Right, tapos basag. Basag din eh. Ito mukhang malakas blow by kasi basang-basa ng langis to eh. Bilat ako malangis eh. Hindi nakatapat yan eh. Malakas blow by na ito. Opo. So ito, inabot na syempre ng dilim ulit. Kinunan ko ng voltahe yung pumapasok sa CDI. Ito siya, pagka binuksan mo nakakuha lang ako ng 7, kaya pala hindi kompleto eh. Ayan, nasa negative yan. Pagka ito naman sa negative, tapos kunin natin yung positive. Hirap, 9 to 1's vlogging ko. Ayun, buo na siya no? So yung negative meron, yung positive ang kinukulang. Bypassan natin to ng positive. Tapos check natin kung may draw na kuryente sa spark plug ay sa high tension wire dyan. Kulang pala eh. Ayun, meron na. Sinumplayan ko ng positive diretso sa battery. Ayan, nakasindi na siya. Nakasindi na kahit nakapatay yung susi. Ayan, isisindi natin yung susi para may start. Tapos check natin dito. Walang umaabot dito. Lakas ko. May
blue. Meron na. Kailangan lang natin ng ng supply papunta dito. Wala, makuha ko yung galing dito sa fuse carb, ito nabuksan ko na yung mga laman original. Alright, tapos mga iba na yung mga tornilyo. Tapos po reparing ko yung mga yan. Mukhang hindi lang to basta tumirik. Medyo matagal tong hindi nagamit. Oha. Ano na? Ito na. Pag-ano ko na yun. Oha. Ayos ko na yung gagawin. Nagtawag ko yung lahat. Puro pisat yung mga field test trainer. Ganyan yan. Tempo. Sa mga gasket na ganito, meron naman tayo yan. Madami. Medyo madami. Ano pa bang gagawin ko? Ito pinagtatabas ko yung mga habang yan. Ito ginuhitan ko kasi hindi na matanggal yung isa tanggal ko naman na. Pinagbabawas ko na para hindi na mag-ipon ng dumi. Tsaka para madali matanggal yung mga fuel screw. Ito mga to, nire-repair ko lang naman. Medyo yan, okay pa to kasi nauubad pa. Yung isa negative kaya tinabasan ko siya. Gagawin ko, re-repairin ko to ng maayos para madali pa rin masuksukan ng screwdriver. Yung isang pilot na stuck ang putik, gawin niya natin. Ito kailangan kong sikasuhin to, putik. Ito medyo mahirap kailangan ibalik ko siya sa carb kasi hindi ko mahawakan to yung mga tawag dito, drain plug, re-repairin na lang. Siraan yun, sinuwerte pa rin syempre. Nire-thread ko na lang ulit. Yun ako, binarena ko kasi, tapos nire-thread ko para kumagat ulit yung stock. Ito meron ako ditong sinubukan ko na, okay na kapag na siya, may screw na siya ulit. Hindi ko na may screw, kailangan ko ng sa pangkamay, pero okay naman na yung thread. Kita ba? Hindi makita yung thread pero goodies na yun, sinubukan ko na. Pwede na linisan lahat, putik. Ito yung nakalagay sa kanya originally, tapos merong Teflon. Bale, ito ginagawa ko, nilalagyan ko siya O-rings, tapos nilalagyan ko ng pandikit sa dulo para hindi matanggal. Yan naman yun sa yan kaya ayoko ng Teflon kasi nagkakaganyan niya diba? Yan, share ko na rin yung diskarte ko sa mga connectors. Yan. Puro mga naka O-rings. Hanip. Yan. Buo na ulit, putik. Ayan, mga goma. Ito, strainer tsaka O-rings. Benta ko na. Yung isa pala may repair. Yan. Ayoko kung isa lang. Check ko pa iba. Mukhang isa lang. Ni-repair
Putol siguro yan. Huwag ka mainis. Pagkatapos ng mga what the heck, ito namang float valve. Yan, pwede nang takpan. Pwede ko nang isunod tong mga gasket. Yan, oh. Tapos ng pag-ganon lang, oh. Yung mga ibabaw na tornilyo hindi ko napalitan kasi wala akong ganyan kaiksi. Pero yung mga dito sa ilalim, okay naman, stainless. Aha. Ayan, pwede na igasa sa ano to, sa motor. Ito ko lang yung setup ng fuel screw. Mga naka 2.5 turns out yan. Testing natin kung goodies yan. Ito, nakakabit ko na yung carb kaso ay mandar eh. Tapos ito, sinilip yung mga spark plug to yun. Walang pumapasok na gas. Tapos yung isa malaki. Putik. Palitan ko na rin ng ano, ng hela. Ito, bypass. Dinig nyo yun, merong nagtitik. Titik yung relay. Yung relay module yun. Tapos naka-neutral na agad yan kahit wala pang susi. Sa neutral eh. Lagi daw nakasindi yung neutral light. Mamaya tingnan ko kung bakit. Tingnan ko kung okay lang itong tono ko. Kasi nakaubad na yung mga fuel screw eh. Pag pinatay, nakasindi pa rin yan. Tatanggalin dito. Natin kung ang click pa rin. Okay. Ayos na, putik. Papelta ko na rin ng cable para hindi na magproblema. Tsaka to. Hindi na yung sumusoli ng sobrang laki yung putik. Okay na. Kaya pala walang lumalabas eh. Ano yan? So, lagyan natin ng filter. Putik. Wala talaga lumalabas. Putik. G-Wolf. Putik. We go for Ayan, goodies na. Putik. Palit ako ng pump. Ayan, motorized pump na. Kaso walang RPM eh. Pinagsan niya yung carburetor. Akala ko po may brown na asukal na sa loob eh. Kaya ganda-ganda.